with Miss, na alam mo na naghahanap ka ng sign na gusto mo ng pagbabago, ng change, rapid change, no? Kasi syempre yung iba medyo sabi late na, so, nagkakaedad na, so kailangan na ng rapid change. So maybe you are aiming for that, no? So you are praying. No? Ito na po yung pinaka sign na sinasabi mo, no, na hinahanap mo. So makinig, sit back and relax, and marami po kayong matututunan, I'm sure, dito sa aming topic for today with Miss PJ. Ayun. While waiting for my slides, so shout out po to all my business associate here in local and international. So how are you? I hope you're doing well, guys. No? Alright, kita na ba yung screen ko? I-check ko lang sa ating... Ayan. Ayun. Kita na. Ayan. Kita na sa ating live ang ating screen. So, mag-uumpisa na po ang ating kwentuhan. Ayan. So, malamang sa malamang, yung mga nandito na mga picture, ito talaga yung kwento na makakapang-inspire sa ating lahat. Okay? So, ayan. So, dito, itong first picture na to, ikwento mo sa amin ano yung buhay ni Joey Hubahib. Ito yung picture. Ayan. Yeah. That was me before, way back, year 2015, before I full-time, Miss PJ. Ano yung background? Ito yung background na tatlo kami. Ito yung mga kapatid ko, no? Nagiinuman kami diyan, naglalasingan kami diyan. Kasi yung background ko before talaga sa amin sa province, kasi tubo, sa mga hindi mo nakakaalam, tubong Negros po ako, taga mga Ilonggo, tubong Bacolod, mga Ilonggo, yan. Probinsyano, kumbaga, ika nga, no? Sa lahat ng mga makadaanan ng live na ito, ng Zoom, no? Sa lahat ng mga probinsyano, may pag-asa po tayo na umasenso dahil sa opportunity na ito. Kaya ayan ako before, no? Hindi pa 'yon uso yung tao, di ba? Buti na lang po may naniwala sa akin, Miss PJ. Ayan po tayo, no? Medyo nagda-diet pa tayo noon, no? Ngayon medyo hindi na. Then, ikwento mo, ilan kayong magkakapatid o kamusta yung buhay? Mayaman ba kayo? Ikwento mo sa amin. Ayun, 11 kaming magkakapatid. Pang-5 po ako sa 11 na magkakapatid. Uy, in fairness ang konti lang Opo, konti lang kasi nag-family planning po yung mother and father ko. Kaya medyo konti lang po kami. Ganun talaga sa probinsya, no? Ganun talaga. Kasi walang masyadong ilaw doon, malamig. Kaya konti lang, 11. Yung then, ano yung pinagkakaabalahan nila? Yung father ko, yung work niya is taxi driver, jeepney driver. No? Doon po kami nabuhay. And then yung mother ko is housewife, clean housewife. So hindi po siya na nagtrabaho, kumbaga sa bahay lang inaalagaan kami. Yung papa ko talaga, yun talaga yung kumakayod para sa amin, sa 11 kaming magkakapatid. And good thing noon kasi nabuhay ko po kaming lahat. Napag-aral po kami ng aking father po, no? Sa 11 kami, graduate po kami ng high school. Graduate ako ng high school. Actually, yung kapatid ko, yung nasundan namin ni sister ko, Jazz, yun po yung nagpag-aaral sa akin, si Irene. No? Yun yung kapatid ko na nag-aaral sa akin nung college, pero hindi ko rin tinapos kasi nga, sayang kasi feeling ko hindi ko magagampanan yung course na yun kasi medyo madugo yung course noon. Medyo hindi ko kaya, no? Hanggang lang tayo, hanggang kumbaga kung dito yung higher, dito tayo, no? Dito yung course ko, andito lang ako. So hindi ko sa maabot. Kaya nag-stop ako, nag-work na lang ako noon.
Hanggang sa umabot po ng 8 years. So bago ko na-meet yung opportunity na ito. And yung mother ko napakasipag kasi nga dati sinasamahan ko pa yun sa paglalaba kasi nung bata pa ako, mahilig talaga akong tumulong. Masipag tayo eh. Sa awa ng Diyos eh nagkaroon naman ng result, no? Ayan. So that's my story, Miss PJ. Ayan, syempre, magaling ka ba sa school? Nakapag-aral ka ba? Ano yung natapos mo? Ayun, magaling, matalino, hindi. Matalinaw lang po ako nung high school. Alam mo yung... Baka marami dyan sa nanonood mga matalinaw lang din. Yes, Miss PJ. Kung ibig sabihin, no, alam mo yung nakatingin ka sa katabi mo, and I think madiskarte ako, hindi matalino, no? Kasi yung mga tinatabihan ko noon is mga matatalino talaga sila, no? May talino tayo pero konti lang, yung konti lang. Yung alam mo yung nasasagutan natin, tapos pagka hindi mo na alam, yung mata mo nandun sa katabi mo, sa test paper ng katabi mo. Alam mo yun, kinakausap mo na, kinukuntsaba mo na, bro, alam mo na. Ganun tayo. Eh, madiskarte kailangan sa buhay, diskarte lang. Kaya na-adapt natin, na-apply natin dito sa totoong buhay, sa realidad. Kasi ako talaga, high school graduation lang talaga yung tinapos natin, yung inakita natin. Nag-college tayo pero wala. Hindi kaya kumbaga eh. So hanggang doon lang ako kumbaga. Hindi ko na pinigay yung utak kasi hindi na kaya, wala nang ipipigay. Miss PJ. Right? Sabi, no? Oh, high school graduation. At least nakagraduate ng high school. O baka meron dito mga nakaka-relate, mga nakagraduate din po ng high school. And syempre, sundan natin kung ano nangyari. Nung nagwo-work ka, ano yung mga naging trabaho mo? Ayun. Ang work ko, bagger sa alala ko pa noon sa Locwest Mandalagan sa amin sa province. Kung sino yung mga taga Negros dito, alam nila yon yung Locwest Mandalagan. Shout out. Shout out po sa Locwest Mandalagan. Marami hong salamat sa inyo. Nakapagsahod naman po tayo ng maayos. Pero yung kontrata, Miss PJ, hindi natin natapos kasi medyo mabait. No, kaya hindi natapos, no. So lumipat ulit ako ng another bagger ulit sa Locwest, San Sebastian naman. No, alam ng mga taga Negros yan, alam nila yan. Yung Locwest kasi sa amin, Miss PJ, medyo medyo sikat yan. Parang SM noon yan, SM yun sa amin. No, medyo sikat-sikat yan. I mean parang siya, parang pinaghalong pure gold na parang hypermarket, mga ganon. Yung pinaghalo siya. Kaya maganda yung maganda yung performance ko doon. Diyan sa trabaho na yan, bagger. Bagger, Miss PJ, bagger. Paano katagal yung tinagal mo dyan sa work na yan? Matagal. Inabot ako ng 4 months. Tagal Tagal na. Kaya kasi mabait. Kaya pag tayo patalon-talon tayo, Miss PJ. Pero ano yung next na naging work mo after mo maging bagger ng sobrang tagal na 4 months? Yes. Ito, medyo sinundan, naging quality control naman tayo sa Tanduay. Ito yung si Lucio Tan. Medyo tayo konti doon. Medyo mabilis lang ako doon mga 3 years. 3 years ako doon. Maganda naman kasi nakakapag-ipon tayo, nakakatulong tayo sa pamilya natin. Kasi yun naman talaga yung pinaka-goal ng isang empleyado ay makatulong sa pamilya. No? Parang mukhang Tanduay yata yung naging reason bakit yung picture na, hindi ba Tanduay yung naging reason bakit yan yung picture na nandiyan? Possible, Miss PJ. Siguro na nasobrahan sa kakasinghot ng Tanduay, no? Gaano ka naman katagal na nagtrabaho dun sa Tanduay? 3 years, Miss PJ. 3 years. Ayun yung matagal talaga. Yeah. Doon ang matagal. Ay, yung pinakalas ko pang job, meron pa. May pinakalas akong job kasi pumunta nga ako ng Manila. Kasi sabi ko, doon sa province, medyo napagod ako doon kasi sabi ko parang ito na lang talaga yung buhay ko. Parang nagkaroon ako ng parang pag-iisip na ito na lang ba? Ito na lang ba yung buhay ko? Parang himingi ako sa taas, no, sa creator natin na Lord, kung meron mang opportunity, sabi ko,
ipakita nyo naman sa akin kasi sawang-sawa na rin ako sa kaya parang paulit-ulit na buhay. Hindi naman kahirapan kasi binata naman ako noon eh. Parang nagsawa na siguro talaga ako kasi paulit-ulit pa. Yung kinsenas, katapusan, no? Tapos inom dito, inom doon, mga tropa, no? Parang napagod ako doon sa ganung buhay, no? Kaya yung ginawa ko talaga na umiling ako sa taas, na sabi ko, ito na lang ba Lord yung buhay ko? Ito na lang ba? Kaya blessings in disguise, Miss PJ, napunta ako ng Manila kasi si LD, yung partner ko, bago pala ako tapos doon sa Tanduay, may isa pa akong pinasukan at doon ko nakilala yung si Din LD. Doon ko siya na-meet. Wow. Na-start. Okay, so mo na yan, anong trabaho yan? Ito kagandahan nito sa Libra Libertad. Alam ng mga taga Negros yan, alam ng mga Ilonggo yan yung Libra Libertad na napaka kilala na bilihan ng mga sa mga parang parang kung dito sa parang parang 7-Eleven yung na yun, pero malaki. Malaki yun, no? Parang 7-Eleven sa sikat siya na kapag mura, doon ka bibili, doon ka pupunta. No, 'di ba pagka 'di ba mga 7-Eleven, Pure Gold, 'di ba mga mura 'yun. Doon ang namin, doon kami nakita ni LD, no? Doon nag-story, gano'n para. Doon nag-spark yung aming, alam mo yung mga lumalagablab na damdamin. Wow, okay. And then, nakarating ka dito sa Maynila kasi meron, di ba, Joey, meron tayong thinking na pag galing ka sa province and then makarating ka ng Manila, parang, nandito yung opportunity sa Maynila. Ano yung thinking mo nun? Sabi ko talaga, nung nakaapak ako ng Manila, sabi ko, nalula ako kasi syempre, pag probinsya kasi, walang mga building doon eh. Doon talaga, una kong nakita, wow, grabe na pag ganun ako, kabilaan, tapos may train dumadaan, wala namang train sa probinsya eh. Nakita ko yung MRT. Grabe, wow, galing ha. Gusto ko sumakay dyan. Sakto. Pasay kami noon kasi doon yung kapatid ko, doon siya nakatira, doon kami nagstay. Ang trabaho ko doon sa Eastwood, Cubao. Malayo 'di ba? Pasay to Cubao. Nag-MRT ako kaya nag-enjoy ako. Yun yung pinaka last job ko talaga yung sa Eastwood. Ano naman yung naging work mo? Ayun, Miss PJ, naging ako doon, sa The Vape Company, naging sales associate ako doon. Wow, sales associate. Okay. Yeah. Ano benta mo since connected sa sales? Ano yun, mga electric cigarette, mga vape. Yan. Wow, okay. Ayun pala yun, mga electric cigarette. So, yeah. So kung kanina sa alcohol, Tanduay, ngayon naman, electric cigarette. Iba din yung mga napagtrabahuhan mo, in fairness. Gano'n ka katagal dito nag-work? Ito yung last job ko, yung sa The Vape Company. Actually, andito po yung ID ko eh. Maya, papakita ko sa inyo. Kulit lang eh. 3 years. Kaya, tagal din. Kaya suma total, Miss PJ, nag-work ako for 8 years. 8 years. Okay, so 8 years. And then, ito na. Dito mo na ba nakilala yung ating full-time boss? Yes, Miss PJ, di ko na, actually, kinalagkad lang ako ng kapatid ko, si Miss Jasmine. No? Siya talaga yung may kasalanan kung bakit ako nandito, kung bakit ako napadpad dito. No, kaya dito sa may mga kapatid, anak, no, na kinaladkad din or shiner na lang bigla na walang pahintulot, no. Minsan kasi nananalangin tayo eh. Minsan hindi tinitake for granted natin yung mga kamag-anak natin na may sinishare sa atin na hindi natin pinapansin, no? Hindi natin alam na minsan yun na pala yung sign na hinihingi mo ng pagbabago, ng rapid change sa buhay mo. Kaya kung meron mang nangungulit sa'yo na nakikinig sa akin ngayon dito, kung meron mang nangungulit sa'yo na niyayaya ka na gustong mabago yung buhay, kumita ka ng maganda, subukan mo. Kasi yung opportunity marami.
Pero yung taong mangungulit sa'yo na niyayaya ka na pwedeng mabago yung buhay mo, ibihira ho yun. Isipin mo to sa sobrang daming kaibigan, kamag-anak, tropa, ikaw yung niyayaya, no? Ibig sabihin, may nakita yung nagyayaya sa'yo na potential ka na pwedeng mabago yung buhay mo kasi baka yun nga nag-umihiling ka sa taas at binibigyan ka, 'di ba? Iling ka na rin ng iling. Humihiling ka sa taas, panay ka hiling tapos pagka nandiyan na, iling ka naman ng iling, 'di ba? Paano may mangyayari? Parang ganun, Miss PJ, no? Ang gulo. Tawag dito, minsan nga mga strangers pa, yung hindi mo talaga kilala, somewhere makilala mo lang sa Facebook or sa, basta Yeah. online, di ba? Tapos Yeah. meron ka ng opportunity na hindi mo naman alam kung ano talaga, pero mostly sa atin, no, na sumubok sa ganitong klaseng platform ay talaga naman na blessing in disguise yung mga strangers na nakilala natin. So, ayan, Yes. so at least, di ba, hindi strangers yung nakapag-invite sa'yo sa ganitong klaseng platform. So, paano ka na-invite and paano ka nagsimula? Ayan. Na-invite ako actually kasi nga yung pinaka-upline talaga namin, yun talaga yung nag-share doon kay ate, no, sa kapatid ko, kay Apjas. Doon talaga siya na kumbaga nung nakita yung opportunity, actually matagal na siyang ini-invite nung upline namin yun, nung tao na yon, no. Mga 1 year pa siya bago sumali. Nung sumali siya, sinare niya sa akin, wala man lang paliwanag, sabi niya, sama ka sa akin sa office, punta tayo ng office. Ang office, sige, go. Kasi kami, no, naalala ko, kaming magkakapatid ni si Jazz, kami niyan, tropa yung ano namin, tropa. Kumbaga, kung sahod, magyayaan kami niyan para punta dito, punta doon, gala dito, gala doon. Kasi siya yung, magkakasama kasi kami dito sa isang bahay. Kaya, pag sahod, alam na, kaya lalabas kami niyan, sa punta dito. Kaya nung time na yun, nagyaya siya, alam niya na sahod alam niya 'di ba? Pumunta kami ng office, pagka dinala niya kami ni LD, dalawa kami. Dinala kami sa office, tapos labas yung pera, bigay sa kanya, yun na, member na. Wow, buti, merong pang-member, merong ipon or merong natabi, no? Kasi may mga time na nagtatrabaho ka, sa sobrang haba ng time na nagtrabaho ka, wala pa rin ipon. 'Di ba? Yes. Wala pa rin ipon, yung cycle ng buhay, ganun pa rin. 'Di ba? Paulit-ulit lang. Yes. Meron pa nga na sobrang tagal na doon na tumanda sa pagtatrabaho pero ganun pa rin, wala pa rin ipon. At least ikaw, nakapag-start ka na meron kang dalang pera no, nung shinare sa'yo yung opportunity na ito. Okay? So, nakakatawa naman yun kasi on the spot din na nakapag-join ka at nakapagsimula ka. Now, ayan. Etong picture na to, ikwento mo sa amin kung ano to. Ayun, actually ito, Miss PJ, kaka-start ko lang to ng pag full-time, no? Nag-resign ako sa trabaho, kumbaga ito, attraction to. No, inattract ko na magkaroon ako ng award na which is yung Silver Executive. Etong ano na to, kasi may nakita ko, ito may mga tao sa likod ko, pumipila yan sila, kumukuha ng mga sash nila, kasi mga awardee yan sila. So may nakita ako dyan na tropa, no, sabi ko, hiramin ko muna yung sash ko, parang bagay sa akin, sa damit ko na puti. Ginanon ko, pinicturean ako, ang sabi ko sa isip ko, sa susunod, pag pinicturean ako, award ko na. Kaya, nung may connection to sa next na slide, next mo yung slide, Miss PJ. Yan. Ayan, nung time na naging gold executive ako na yan. Tunay na siya. No? Yung una, hindi ko na kinapicturean nung naging silver executive ako noon Hindi ko na napicturean So, ang napicturean ko, actually video to. No, video siya na na-awardan ako diyan. Hindi ko lang sure kung mapi-play or hindi. Kasi yan hindi na picture lang yan Yan Yan. Binidyo ko yan na umaakyat ako sa stage, no? Yung tatlong mayari, kinamayan ako diyan kaya tuwang-tuwa ako. Kasi nga siyempre first time ko na magkaroon ng award, no, sa company. Kaya sabi ko, wow, ito pala kasi daming tao diyan. Alam ko sa hindi ko alam kung MOA Arena ba o Philippine Arena. Basta ang daming tao diyan. Tuwang-tuwa ako, no? Ang daming pumapalakpak, no? Pag binabanggit yung pangalan.
Kaya parang sabi ko, Miss PJ, na ito pala, pagka na-awardan ka, no? Ito pala yung, alam mo yung, hindi ka man nagkaroon ng award sa school, pero nagkaroon ka ng award sa in real life, sa kumpanya mo kung saan tinatrabaho mo yung pangarap mo. Sarap sa feeling. Narinig ko kanina, may sinabi ka about attraction. Pwede bang medyo bigyan mo kami ng idea? Ano yung attraction na yan? Ayun, Miss PJ, ibig sabihin ng sinabi kong attraction, kumbaga ina-attract ko lang muna yung gusto kong mangyari sa akin. Kasi nakita ko sabi ko, nakita ko yung pumipila na kumukuha ng sash. Mga awardee pala sila ng ng silver executive nung time na yon. Kaya sabi ko, may nakita akong tropa na awardee. Sabi ko nga, bro, pahiram nga ako niyan kasi parang ang ganda niyan, bagay yan sa damit ko. Nakita ko, nabasa ko silver executive. Wow, sabi ko, ako na next. Sabi ko, kininin ko na Sabi ko, sa susunod, pangalan ko na yung babanggitin at ma-awardin na ng ganito. Yun yung ibig sabihin na law of attraction na hindi pa nangyayari sa'yo, pero kiniklaim mo na siya na mangyayari sa'yo. And nangyari nga, Miss PJ. Pinifeel mo na nangyari na. Grabe, grabe, sobrang powerful nung attraction na yun kasi picture lang nung una, nangyari na. Of course, kailangan ng action, kaya nga attraction no? Siyempre may action ka rin na ginawa. Okay? Yes. So, pwede mo rin bang ikwento? Ayan. Meron kasing next na slide pa. Ikwento mo sa amin. Ayan. Ito naman, itong picture na to, ano yung nangyari dito sa picture na ito? Yan, nakikita ba yung aking... Ayan, ito. Black pa, Miss PJ. Ayan. Kita na ba? Wala pa, Miss PJ. Ayan. Ayun. Ito naman, part po ako dito na awardan ako, Miss PJ, ng Millionaire Circle ng kumpanya. Na-awardan muna ako ng Silver Executive, Gold Executive, and then na-awardan ako next ng Millionaire Circle ng kumpanya. Ibig sabihin, kapag ka na-awardan ka pala ng Millionaire Circle ng kumpanya natin, kinita mo na yung first million mo dito. So, nung una, I doubt na kikita ako ng ganun kasi nga siyempre, first time natin magnegosyo, ano bang alam natin dito, empleyado tayo. Ang pinaka cycle natin na naririnig palagi is 1,000. Kaya nung narinig ko dun sa mentor na nagturo sa amin, no, na nagsabi na coach na tinuruan kami, no, ang sabi nung tao na yon, sabi niya, kikita tayo dito ng milyon-milyon. Nung time na yon, hindi ko maalaman, Miss PJ, kung bakit. Parang kinakabahan ako na hindi ko masabi na kung scam ba o ano ba. Basta kumbaga, parang gumaganong tumitibok-tibok yung puso ko na hindi ko alam. No, yung pala, yung time na yon, na sinasabi niya, na sinasabi ko na hindi totoo, pero sabi ko sa loob-loob, baka totoo. Kaya gumagano-ganon yung ko. Baka totoo. Kaya nung time na yon, hindi ako maniwala kasi sigurista ako din, Miss PJ Sigurista akong tao. Gusto ko pag pumasok ako sa isang bagay, gusto ko panalo. Ayoko ng talo. Kaya sinabi ko nung time na yon na sige kung totoo yan, kayo muna. Pakita nyo sa akin yung result. Kaya nung time na nagkaroon sila ng result, nung binalikan ako ng tao na may sasakyan, hindi pa ako maniwala nung una, pero tinignan ko muna kung sa kanila ba talaga yung sasakyan na yon, nakapangalan. Nung chinek ko lahat, sigurista nga Iba yung pag sigurista ka, alam mo yun lahat. Kaya nung time na yon, nung nakita ko sa kanila, wala nang patumpik-tumpik. Doon ako na 2015, nag-resign ako sa trabaho ko para mag full-time agad. After 2 to 3 years, naging part agad ako ng Millionaires Club member ng company. Wow, so yan yung picture na yan. Yan pala yung na yan. Anong pakiramdam nung tinawag na yung pangalan mo, yung akyat ka sa stage, anong pakiramdam? Sobrang saya, Miss PJ, kasi nga, yung lahat ng pinagpaguran, pinagpuyatan, lahat yun, bayad. Ibig sabihin, yung nakikita mo na, hindi yung hirap. Kumbaga yung nakita mo, yung award mo, na na-awardan ka, yung pangalan mo. Kasi alam mo, Miss PJ, sa Philippine Arena ito, no? Sa Philippine Arena ito ginanap. Kaya yung sa likod ko, sa likod ko na yan, 60,000 tao yan nung nasa likod ko. Kaya naka ganun yung kamay ko di ba? Kaya nakaganon yung kamay ko kasi bakit?
Kasi ang daming tao, no? Nalulula ako sa tao. Ang ano niya, nakaupo ako sa taas, pag sa baba ka pala, no, grabe pala, malulula ka. Kasi nga sa sobrang daming tao, kaya nakaganon ang kamay ko. Kasi nga na ano ako na overwhelmed kumbaga sa sobrang daming tao. Kaya binidyo ko rin diyan, Miss PJ, yung sarili ko, binidyo ko diyan habang umaakyat ako kasi sabi ni Sir Jan Aspirin, kapag umaakyat ka, mag-video ka para alam mo yun, may remembrance ka, no? Kaya yung feeling na yun, hindi ko talaga mawala sa isip ko, hindi tumatak talaga siya no nagstay. Kaya ayan, 8 years na tayo ngayon, kaya so alam mo yun. Ako dun sa sinabi mo, dun sa yung kumakabog yung dibdib mo kasi baka hindi totoo or baka totoo, yung pakiramdam na pinagdududahan mo yung duda mo. Tama? Ay, yung parang, Yeah. baka totoo, baka hindi totoo, pero baka Hindi. Agree, PJ. Nakakaloko yung ganung pakiramdam. Pero, Yes. siguro dun sa mga chance na yan na kasi sabi mo nga, nag-pray ka naman ng opportunity na ibibigay sa'yo. And may nakita ng opportunity na pwede, posible, na sobrang laki ng chance na mabago talaga yung buhay mo. And, di ba, sabi mo rin na gusto mo pag tumaya ka panalo. Tama? So, yes. Oo, kasi I realize something na sa buhay talaga natin, kailangan talaga natin tumataya. Agree. Para malaman natin kung mananalo tayo. Pero it doesn't mean na kapag natalo ka is hindi ka na susubok ulit. Tama? Hindi ka na... Agree. Mga tao na ayaw na nilang sumubok kasi nagkaroon ng time na nag-fail, nagkamali sila. Pero sa buhay naman, may chance talaga na matatalo ka. Hindi kasi lahat pwedeng panalo. Pero hindi ibig sabihin nun, talunan ka. Tama ba? Hindi ibig sabihin talo ka, talunan ka na at papayag ka na matalo ka na lang. Di ba? Yeah. Yes, Miss PJ. Alam mo ba may example ako dyan eh. Alright. Ito example ko dyan Kasi kung ikaw nag-quit ka, no, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, no, kung ikaw nag-quit ka siguro, o halimbawa na lang natin, sa asawa mo, di ba? Kung nakailang boyfriend ka nung dalaga ka, siguro ang una pa lang nasaktan ka na, ayaw mo na kasi nga nasaktan ka no? Siguro I'm sure hindi mo mahahanap yung forever mo or yung napakasalan mo o yung napangasawa mo ngayon, 'di ba? Same sa real life natin Hindi ka pwedeng tumigil kasi pangarap mo 'yan Yung pangarap mo parang asawa mo 'yan, hinahanap mo siya 'di ba? Kung pag tumigil ka, hindi mo rin makuha kasi nga tumigil ka As long as hindi ka titigil, makukuha at makukuha mo siya. Ganun siya. Kaya kailangan mo lang siyang hanapin. Parang katulad sa negosyo natin. Kaya nga minsan, binabalik-balikan tayo, may nag-aalok sa atin, di ba? May buwabalik pa sa atin. Kaya sabi natin, nag-fail ka nung una, pangalawa, pangatlo. Malay mo, pang-apat, yun na pala. Di ba? Parang asawa mo. Di ba? Nung nag-fail ka sa una, nag-break kayo, pangalawa, nag-boyfriend ka ulit, nag-fail ulit, pangatlo, nag-fail ulit. Kasi bakit? Baka hindi kayo compatible. Di ba kaya kayo nag-fail, di ba? Sa relationship. So, ganun din siya sa negosyo natin. Kaya ka nag-fail kasi bakit? Hindi ka compatible sa kumpanyang yan. Di ba? Susubok ka lang ng subok, grab ka lang ng grab kasi malay mo, kaka-next mo. Yun na pala yung kumpanya na para sa'yo. Di ba? So yun, kaya nung pang-apat, di ba, nakita mo na yung true love mo, na pangasawa mo, nagpakasal na kayo, nagkaroon kayo ng anak, di ba, nag-honeymoon kayo. So same lang mo dito sa negosyo natin, wala pong pinagkaiba sa opportunity na ito. Same lang. Pag nahanap mo na, wag mo nang bitawan, pakasalan mo kaagad, no, isil mo kaagad. Di ba? Ganun lang. Di ba? Di ba, Miss PJ? Yes, tama talaga kasi ang buhay talaga ay subok-subok lang, no? Subok-subok lang talaga, wala namang iba Kapag ka sumubok ka, pag tumaya ka, meron kang at least 50% na chance na manalo kapag sumusubok ka unless hindi ka talaga nag-try, 'di ba? Unless hindi ka talaga nag-try. And gusto ko din malaman, Joey, no, kung meron bang chance na merong mga tao na nag-discourage sa'yo yung hindi naniwala or pumigil sa'yo na gawin mo yung ganitong klaseng business or platform?
Ay, napakarami, Miss PJ. No, actually, masakit man aminin pero yung mga nag-no sa akin, yun pa yung mga kakilala ko, mostly, kamag-anak. Tapos, best friend, tropa, yun pa yung mga hindi sumama sa akin. Pero sabi ko, hindi kawalan eh, kasi inintindi ko eh. Kasi kung ako magpapadala sa kanila, no, unang-una, hindi naman kasi sila yung magbabayad ng bills ko. Hindi naman sila magpapakain sa akin. Hindi naman sila magpapadala ng pera sa pamilya ko. So ako pa rin yung gagawa. So sabi ko, bakit ako magpapadala sa kanila? Eh hindi naman sila yung magbibigay ng yaman or marangyang buhay sa akin. Kaya I never settled na ganun na mangyari sa akin. Hindi ako pumayag. Basta nilaban ko siya. Sabi ko, kumapit ako sa taas. Sabi ko, kung para to sa akin, Lord, ibigay mo sa akin to. Kung para sa akin talaga to, ibigay mo sa akin to. Ikaw, alam ko ikaw nagdala sa akin dito. Alam ko hindi mo ako pababayaan. Nag-shoot up. No? Hindi nga ako nagkamali kasi nga nagtiwala ako sa kanya. So sa lahat ng mga nandito ngayon at nakikinig sa akin, no? Kung meron mang mga taong dinadown ka, kinukutya ka, o hindi sumasali hanggang ngayon, it's okay. Hindi ka talo, hindi ka lugi. Kasi bakit? Hindi naman ikaw yung nawala, hindi sila eh. Di ba? Ang ino-offer natin, pagbabago ng buhay. Di ba? Yung iba nga hindi nahihiya nga iba ang binibenta eh. Di ba? Nakakasira ng buhay. Ito nakakabago ng buhay. Bakit ka mahihiya? Nagbenta ka nga ng electric cigarette eh. Di naman yun nakakabago. Yes! Di ba? Inisip ko parang electric cigarette lang to eh. Parang tanduay lang to eh. Hindi nabago sa akin. Parang nakatulong sa akin yung mga pinagdaanan ko. Yung mga Pasko, nakatulong sa akin. Kaya sa lahat ng mga nandito nakikinig sa akin, kung ano man yung past mo, i-treasure mo yan kasi malay mo, darating ang time, magagamit mo yan. Diba? Kaya, enjoy life. Diba? Ganun lang. Alright, so ganun talaga ang buhay, 'di ba? May mga tao talaga napipigil sa iyo sa mga desisyon mo kasi hindi naman natin lahat talaga mapiplease, 'di ba? May mga tao talaga na hindi believe, hindi mo na maniniwala, 'di ba? Pero okay lang naman 'yun. And ito na ikwento mo sa amin itong mga travel mo na ito. Ayan, kita ba yung ating slide? Ayan, yan. Naglo-load, Miss PJ. So bago, babang wala pa, no? Shoutout dyan sa lahat na nakikinig ngayon. Ayan, ito first travel ko, Miss PJ. Alam mo yung dati iniisip ko lang, no, sa mapanaginip, no, napapanaginipan ko yung sarili ko, gumagala ako, gano'n. Nangyari pala talaga siya. Yung first travel ko, hindi lang local, kundi international. Sobrang sarap, sobrang saya kasi nga, first time kong mag-travel sa Hong Kong, libre pa, galing sa kumpanya. Alam mo yung kumita ka na, di ba? Ito actually, Miss PJ, yung nag-travel ako dito within 20 days, tapos kumita po ako ng malaki dyan. Hindi lang klaro eh. Pero may nakikita ko dito eh, parang 500,000 to eh. Yes. 500,000 yan, Miss PJ, yung naipon ng DTC ko dyan. Okay, dyan yung mga nasa screen, baka nakikita nyo, 500,000 yung nasa niya. 500,000 yan. I think nasa 550,000 yan, Miss PJ. Kasi ito, bago itong mag-pandemic, Miss PJ. Bago mag-pandemic, nakaluwas pa kami ng Hong Kong, kaya sobrang saya. May connection yan sa next na slide. Actually, bago mo ilipat, yung kagandahan dito sa opportunity na sinishare sa inyo ni Miss PJ, ang kagandahan nito, hindi ka lang kikita, kundi meron pang mga travel incentives yung binibigay ng kumpanya. Ganun po ito kaganda. Kaya sino pong mag-aakala yung high school graduate lang na parang hindi uso yung tao, nakapunta ng Hong Kong. Di ba? Sabi ko nga, buti may naniwala sa akin. Kaya Miss PJ, i-next mo yung slides. Kasi may yan may connection to eh. Alright, mukhang, ito na nga, mukhang may connection nga to na malaki. Yan. Next mo pa, Miss PJ. Next mo pa. Sige pa. Ito na yung kalahating milyon kanina nakita namin. Yes. Actually, Miss PJ, kaya nakaipon ako ng kalahating milyon kasi parang papasok na siya ng pandemic. Papasok na to ng pandemic, wala nang gastos, kaya nakaipon ako dyan.
Kaya ang ginawa ko, instead na kung saan ko gastusin, bumili ako ng sariling sasakyan kasi nga, Miss PJ, hindi ko naman not intent na na parang masakto sa pandemic, no? Not intentionally na nalaman ko na maging pandemic na parang bawal yung mga bata lumabas. Hindi. Kumbaga binili ko yan dahil gusto kong bumili ng sasakyan kasi papatunayan ko dun sa mga taong alam mo yung kinutya ka, dinown ka, no? Hindi naniwala, walang believe, no? So doon sa mga taong ganun, wag mo aawain, hayaan mo lang sila kasi bakit? Hindi naman kasi nila alam tong ginagawa natin eh. So patawarin mo lang muna sila sapagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Ganun lang mo yun. Huwag ka nang makapagtalo, huwag ka nang ano sa kanila, huwag ka nang mag-argue. Ang gagawin mo, bumili ka ng first car. Yan. Yan ang gagawin mo. Maglabas ka ng sasakyan kasi bakit? Ang tao kasi, no? Pagka may resulta ka na, doon lang sila maniniwala, no? To stay is to believe yung mga tao. Napakaraming tao. Isa na ho ako doon. Bago ako naniwala dito, bumili mo na ng sasakyan yung tao namin na, alam mo yung nagdala sa amin dito. Kaya ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, no, wag mong awayin, basta magkaroon ka ng resulta at balikan mo siya. Kasi I'm sure, no, makukuha mo na yan. Tuwang-tuwa ako kasi Miss PJ, yan yung pera na, alam mo yun, kinita ko, in-encash ko sa Miss PJ sa video ko kasi tie up tayo ng video eh. Diba? Ganun kaganda at ganun kasolid yung kumpanya natin. Kasi nga, no, tie up po tayo ng video. Ganun po tayo ka legal, ethical, moral, no? Ganun kaganda yung opportunity na sinishare sa inyo ni Miss PJ. No, ang sarap Miss PJ kasi first time ko bumili sa sakyan. Yung papa ko taxi driver, nagda-drive ng taxi na hindi sa kanya. Pero samantalang ako, no? Hindi man ako anak ng mayaman pero nakabili na sasakyan dahil sa opportunity ito. So ganun ako ka-proud sa opportunity na to. Kaya sinabi ko 360 degree kasi sobrang ganda talaga yung nangyari sa akin. Oo nga, no, kahit na may mga tao na nag-discourage at hindi naniwala, at the end of the day, pag binili mo yung gusto mong sasakyan, ikaw naman yung sasakay doon. Tama? Ikaw naman yung sasakay doon. Yun yung nakakatuwa doon kasi lahat, kahit di sila naniwala sa'yo, meron at meron pa rin taong maniniwala. Agree. Kaya wag mag-settle sa mga kamag-anak kasi ang tao sa mundo sobrang dami. Nasa 8 billion na ho, no? Yung tao, buong mundo. Kaya kung ayaw ng isa, hanap ka ng iba. Ganun siya kasimple. Wow, grabe. Grabe talaga yon. And then ito, ikwento mo na syempre itong travel. Ay ito, Miss PJ, ito ang sarap nito kasi sariling gastos namin, Miss PJ, kasi nga sabi ko, gusto ko makita yung mamal doon na maliit sa Bohol. Yung nakakapit sa puno. Yun lang po yung sadya namin dyan kasi naiintriga ako doon sa ano na yun, mamal na yun na sobrang liit, ang laki ng mata. Kaya pinuntahan namin siya sa Bohol, no? Kaya ayan, ang dami namin pinuntahan, nag-ATV rides kami. Niya, tinignan yung katabi niya, mukha daw mamal. Tinignan yung katabi, no? Ikaw ba yun? Doon sa Bohol. Kaya nag-travel kami diyan ng aking sister, no, si Jazz. Yan. Kasama yung kanyang Forever and then si LD, yan. Naggala-gala kami diyan. Itong forest man-made pala to, Miss PJ. Ito yung forest na to. Man-made pala yan. Tapos nag-ATV rides kami. Sobrang alam mo yung sobrang sarap sa pakiramdam. First time ko rin mag-ATV rides eh. Mahaba-haba yan. Tapos, akala ko, Miss PJ, yung Chocolate Hills na yan, akala ko ang liliit. Ang lalaki pala. Ang lalaki pala ng ano yan, bundok-bundok pala yan. Akala ko parang ano lang. Alam mo yung palapalayan lang. Samputin, gano'n. Oo, akala ko pwede mong dakutin eh. Hindi pala yan. Ang laki pala. Tapos, Miss PJ, itong lake na to, alam mo ba kung saan nakalagay ito? Sa gitna ng kagubatan yan. Yung lake na yan. Ang galing. Oo. Ito, pinasok namin yan sa gitna ng kagubatan. Puro puno yung gilid niyan. Sabi ko, paano nagkaroon ng tubig na sobrang ganda, sobrang linaw, sa gitna ng kagubatan? Pero ayan, hindi na yan man-made. Hindi siya man-made. Ano siya, natural na nangyari. Parang bumitak tong ano na to, yung
itong lupa na to, tapos ang lumabas yan ang bumungad. Kulay blue na tubig sa gitna ng kagubatan. Isipin mo yun, parang napakahiwaga. Tapos Grabe. Diyan mo mapapatunayan na sobrang powerful at sobrang galing ng creator natin, no? So, yes, agree. Tapos, Miss PJ, may sububok na kung saan pinasok yung loob, no? Titignan nila kung saan yung lagusan. Ang nangyari, sinerch ng mga divers, ng mga sino-sinong pumunta doon. Wala silang mahanap na lagusan kasi hindi nila matapos-tapos yung lagusan kung saan sila pupunta. Kasi parang may ano diyan, parang may napakahiwaga talaga ng balon. Hindi ko alam kung balon ba o ano ba to. Napakahiwaga. Kaya ang ganda niyan. May kwento yan eh. Wow, grabe. Hindi pa kasi ako nakapunta dyan, pero pupunta din ako dyan at hahanapin ko yung lugar na yan kasi gusto ko rin makita kasi nakaka-amaze siya. Yes, Miss PJ. So, ito naman. Ayan, ito naman po. Ay, ito, sobrang ganda nito. Hindi ko makakalimutan kasi binagyo po kami nito, Miss PJ. Naalala mo yung bagyong, ano tawag doon? Undoy, hindi. Yung bago lang nung 2020 ata yun. Basta tumama yun sa Cebu. Na-stranded kasi kami doon, kaya hindi ko makakalimutan yan. Noong December yun. Bagong taon na. Nagkanda sira-sira yung mga airport, yung aming pinag-istihan doon sa Cebu. Nakalimutan ko na yung lugar, pero ang ganda ng lugar na inanuhan namin kasi ano kami dito for 5 days kami dito. Ang ganda ng hotel namin, tapos ginala namin, pumunta kami ng Temple of Leia, ito yun. Tapos ito yung ano namin, ito yung beach namin, ito yung front beach namin, Miss PJ. Yung bahay namin diyan, yan yung mga yung may mga kubo-kubo na yan, aircon yan. Air condition, kumbaga, tapos may bathtub sa loob. Ganun siya kaganda. Wow, ang ganda nga nun. Yes, ang kwarto namin yan, parang nasa pagkakaalam ko, 5,000 per night yan. Wow. Oo, ang ganda ng kwarto na yan. Sobrang solid kasi nga, may bathtub sa loob. Tapos yung pagkain ni Miss PJ, unli. Alam mo yung mas marami yung pagkain compare sa tao. Hindi maubos. Unli foods. Grabe, tumaba ako dyan. No? Alam mo yun, kapag kumikita ka na pa talaga, tataba ka pa na, lulubo ka pala talaga eh. Kapag kikita ka na. Nung dati, kaya pala. nung nag-uumpisa, payat pa kasi parang nagda-diet, nag-dieta, parang one meal a day pa. Pero nung kumikita ka na, syempre, kain ka na ng kain. Kumbaga kumikita ka na di ba? Parang ganun. Kaya ang ganda ng Cebu. Ang ganda kasi pumunta din kami din ng 10,000 Roses, ganun. Basta ang dami namin pinuntahan dyan. Kasama namin pala si Sky, yung anak namin. First travel niya yan, tapos na-stranded pa. Kaya hindi ko makakalimutan yan. From binata hanggang may anak ka na. Grabe. Yes, Miss PJ. Kumbaga na-leverage kami dyan. No? Nagkaroon kami ng blessings. No? Nagkaroon kami ng ang anghel ni LD. No? Nabigyan kami ng isang napakakulit, napaka-cute, no? Napakaliksing anak. Kaya alam mo na, blessings talaga yung nangyari sa akin dito. Kaya 360 degree yung nangyari talaga sa akin. Alright. Grabe talaga yung mga ganito. And ayan, syempre, nakita ko na yung title eh. Ayun. Napakasarap sa pakiramdam niyan, Miss PJ, kasi alam mo yon, yung first car ko kasi, hindi ko na papunta yung magulang ko, yung papa ko. Hindi ko siya. May next pa yan, Miss PJ. Next mo pa. May dugtong yan eh. Yan. Tuloy mo pa. Isa pa. Yan. Hindi ko kasi napupunta yung magulang ko nung time na nabili ko yung first car ko. Kaya ito yung nangyari. Pagbili ko ng second car ko, sinama ko sila. Sinama ko na dito, pinalipad ko ng Manila. Pinasakay na namin ng eroplano para pagka-release ng sasakyan, nandito sila. No? May pa-flowers yung Geely Makati yan. Geely, kasi to? Geely Coolray yung kinuha ko. Yung pinorchase ko. At ito yung gamit ko ngayon. Yan. Sobrang ganda. Kaya ang tawag ko dito sa sasakyan, ang pinangalanan ko sang si Bless. No?
Si Bless yung name niya kasi sobrang bless, no? Ano siya, marka siya ng kumbaga na blessed tayo dito sa opportunity na ito. Kaya sa lahat ng mga naghahanap ng mga ma-bless din sila, no? Ito, pasok ka, i-try mo, wala namang mawawala kasi ano pang mawawala? Matagal naman na tayong wala, 'di ba? Ano pang mawawala? Tama na yung inaalok ka tapos sabihin mo pagkaperahan ka lang. Wala ka namang pera, anong pagkakaperahan sa iyo? 'Di ba? Tanggalin na natin yung mindset natin na gano'n. Kaya minsan tayo namumroblema sa pera kasi nga minsan yung ano natin, yung yabang, hindi natin nilalagay sa lugar. Kaya minsan nahihirapan tayo eh. 'Di ba? Kaya kailangan tanggalin na natin yung mindset natin na gano'n. Kailangan mo ng pera, aminin mo na. No? Huwag mo nang sabihin na hindi mo kailangan ng pera. Ikaw ba, pag nagugutom yung anak mo, pwede mo bang sabihin na okay lang yun na kahit wala tayong pera, pagmamahalan na lang tayo. 'Di ba? Kaya nga minsan naghiwala yung pamilya kasi nga ang cause problema, pera. 'Di ba? Kaya nag-aaway yung mag-asawa kasi ang problema, pera. Hindi nga importante yung pera, pero lahat ng importante, kaugnay pera. Like, magta-travel ka, kayo ng pamilya mo, ano bang gagamitin mo? Alangan naman, sir, okay lang ba yun pagmamahal yung ibabayad namin? Hindi naman pwedeng ganun eh. Hindi naman, sir, pwedeng ibabayad yung pagmamahal. Pera kailangan. Tool siya para maguminawa yung, alam mo yung may peace of mind ka. Yung hindi ka nag-iisip na kung ano man yung kakainin nyo bukas, no? Pagising mo, may nakahanda na. May mga ganong simpleng buhay ba? Di ba? Nakakagaan siya, nakakagaan. Kaya wag nating i-neglect yung pera kasi the more na nilalayo natin yung sarili natin sa pera, ayoko maraming pera kasi nga masama yung ugali ng maraming pera. Hindi ho ganoon. Masama na talaga ugali ng tao na yun kaya nung nagkapera na, lumabas na. 'Di ba? Nasa ugali niya na kasi yun. Kaya lumabas lang nung dumami yung pera. Huwag na nating sabihin na kasalanan ng pera. Hindi yun. No? Ang kasalanan yung tao, hindi yung pera. Wala namang utak yung pera eh. Yung tao may utak, 'di ba? Pero yung pera wala, susunod lang yung sa tao. 'Di ba? Tama ba, Miss PJ? Tama po yun. And, di ba, marami tayo kasing thinking na, or marami kasi sa atin na inject before na ganito, pag mayaman, pag may pera, ito yung ugali, pag mayaman, which is parang hindi naman talaga natin yun alam, sinabi lang sa atin, or napanood lang natin sa TV, yun yung tinatawag kasi na influence, di ba? Influence. Yes. Mga tao na nag-inject sa atin ng mga information na hindi natin na-control before, lalo na nung mga bata pa tayo, kasi hindi naman natin alam kung tama ba yung sinabi kasi matatanda sila, di ba? So, and napaka-importante po, no? Kasi pag gusto mo talaga ng pera, dapat kapag ang usapan is about pera, mga tao na nagbago yung buhay, mga tao na kumikita ng malalaking pera, kung gusto mo talaga ng pera, dapat nagpapa-involve ka, dapat nai-inspire ka. Kagaya ngayon, di ba? Kaya nga sabi ko, gusto ko talagang makipagkwentuhan dito sa mga taong may resort kasi gusto natin talaga yun yung mangyari din sa buhay natin. Alright? Yes. Napaka-importante. Importante po talaga ang pera kasi kapag hindi po importante sa iyo ang pera, sa amin na lang po. Pakita po sa bank account ko, ha? Yung mga nagsasabi, hindi importante kanila. Anyway, meron pa siyang ikukwento. Marami pa po itong slide niya. Yan, ito naman, ano naman yung story nitong slide na to? Ay, wala yan. Maliit na bagay yan. Ano ba yan? Actually, ano yan, nakita ko na eh. Parang ano yan, team effort na ginawa namin. Actually, ano yan eh, ambagan kami dyan. Kasi nga, dami kami dyan. Nagsabi namin na, why not magpunta tayo ng ano? Kasi ito ginagawa to ng marami. No, why not gawin din natin? Kasi ang gumagawa nito mayaman lang talaga eh. Try namin kasi nga pinil na namin na mayaman na talaga. Pinil na namin parang attraction, no? Ina-attract na namin na magkakaroon kami ng yate someday. Why not? Sabi nga eh, dream big. Kumbaga, pag nangarap ka, lakihan mo na kasi libre na nga eh. Libre na nga, tinitipid mo pa. Mali. Kailangan pagka nangarap ka, lakihan mo na. Huwag
Huwag mo nang pakinggan yung mga taong nagsasabi sa iyo na, uy, pag mangarap ka, dapat liitan mo lang. Ganun. Kasi para pag bumagsak ka, hindi masyadong masakit. Walang ganun. Kaya nga pangarap, libre eh. Di ba? Mangarap ka na ng sobrang laki para hindi mo man maabot yung kasunod lang nun na mababa yung may hit mo. Agree, Miss PJ. Ganun talaga. Yan no, grabe oh. Sige. Sana, andyan na. Wow. Naglo-loading pa, Miss PJ eh. Pero alam ko nakita ko na yung picture eh. Pero sige lang, naglo-loading siya eh. Ito yung sa Travel in Subic. Yun. Travel namin yan sa Subic no ng mga yung community namin na pag planuhan namin na pumunta kami doon para may planning kami niyan eh. Nag-planning kami about sa team, paano pa papalaki, paano yung community, paano pa kami makatulong sa iba, mga student, OFWs, mga entrepreneur, mga small business owner, mga engineer, iba't ibang mga background ng tao na ginagawa no. So, yun ang inaano namin na kung paano pa kami makatulong sa kanila. Kaya yan, nagkaroon kami ng ideas na magkaroon kami ng Subic, magyati kami sa Subic. No? Sarap sa pakiramdam, Miss PJ. Grabe, may nakita din ako sa slide mo. Kaya na-excite ako na ikwento mo din to. Sana mag-load na siya agad, no? Hindi ko alam kung saan yung ano nito eh. Pero ayan, gusto kong ikwento mo to sa amin kasi syempre marami sa mga kababayan natin, of course, sa mga nanonood ngayon na pangarap nila to. Alam ko pangarap nila to. Ayun. Ang ganda niyan, Miss PJ. Dati kasi sa amin, sa probinsya, Miss PJ, kami noon, nung kaming magkakapatid, nanay at tatay ko, palipat-lipat kami ng bahay kasi nga, syempre, wala eh, kapos din eh. Kumbaga, kung saan kami makalibre, kung saan kami makamura, doon kami. Kaya ilang beses kami palipat-lipat. Nung una sa malayo, malapit. Mga 4-5 beses kaming palipat-lipat bago kami nakatira sa bahay namin ngayon. Which is yung may-ari, yung kapatid namin, yung sister namin na sinundan namin ni Jazz, yung kapatid ko. Oo. Kaya ang ginawa namin, bumili kami ng lupa dito kasi na kumikita kami ni kapatid ko, ni Jasmine, yung nag-invite sa akin, nagdala sa akin dito sa opportunity. Dito sa Antipolo, Miss PJ, no? Bumili kami ng tag 300 square meter na lupa dito sa kasi ang Antipolo kasi Miss PJ, sa mga hindi nakakaalam, maraming overlooking dito. No? Tapos fresh yung air, daming puno. Kaya bumili kami dito ng aming first land property, no? Nabili namin 'yan last 2021. So mag 2 years na po yung lupa namin. So ang balak namin diyan, tatayuan namin ng ano 'yan, parang rest house, ganun. Pasyalan lang namin, no? Pag yung pamilya namin gusto, ayan. Alam mo yung dating nangangarap lang, alam mo yung walang alam sa buhay, inom dito, inom doon, ganun lang yung, alam mo yung wala, happy-go-lucky, one day millionaire, kung ano yung typical na empleyado dati, ganun lang kami. Ganun lang kami noon. Pero alam mo yun, nung pumasok at nag-try dito sa opportunity na to, grabe kaya sinabi ko kanina, nag-transform talaga yung buhay ko dito, 360 degree. Kaya ito yung mga nangyayari sa akin, hindi ho biro. Diba? Hindi ho siya, kumbaga, kwento-kwento lang, hindi rin siya biro-biro kasi nga ang sobrang daming nangyari sa akin, sobrang daming blessings na bumabalik, na dumadating kasi nga ginawa natin ng maganda, ginawa natin ng tama kasi yung kumpanya natin hands-on. Yung kumpanya nandyan, sobrang tagal na, 17 years na, no? Ang dami pa until county, ang dami pang nagbabago ng mga buhay. No, isa na ako doon at siyempre Miss PJ, ang dami pang iba sa community natin. Kaya ano pang inaantay mo? Ano pang inaantay mo na sign? Ano pang pinapatagal mo? 'Di ba? Kung ang dami mo nang naririnig, ang dami na sa iyong nag-iimbita, binabalikan ka pa. Eh, ano pang inaantay mo? Huwag ka nang patumpik-tumpik pa.
Yung pag-iisipan, kasi isa yun sa mga makakahadlang. Bakit mo pa pag-iisipan? Ano bang pag-iisipan mo? Di ba, nakita mo naman ang opportunity, maganda. Ano pang pag-iisipan? Minsan kasi kailangan din nating tumingin kung ano ba, yung katulad ng ginawa ko, yung alam mo yung sigurista ka, tignan mo kung ano yung nangyayari, kung ano yung mga nangyayari sa sinusundan naman ng imbita sa tignan mo. Kasi pag may nakita kang maganda, no? Pag may nakita kang maganda, nagbabago yung buhay nila, sunggaban mo na kasi bakit? Yung kasi magiging future mo rin Parang ganito na lang. Para makita mo yung buhay mo sa ginagawa mo ngayon, no? Tignan mo yung mga 5 years ahead sa iyo na buhay, no? Kung gusto mo yung buhay nila, hindi go ka diyan. Pero pag ayaw mo yung buhay nila, ay mag-isip-isip ka na, maghanap ka na ng ibang opportunity kasi nga kung ayaw mo yung buhay niya, 5 years ahead na sa'yo, no? Or 10 years na ahead sa'yo, tas ayaw mo ng buhay niya, or nagko-commute pa rin yan, or nangungutang, or maraming stress sa buhay, di ba mag-isip-isip ka na? Di ba? Bakit mo pa gagawin yan? Alam mo na yung future mo. Di ba? Ito, pinapakita namin sa inyo yung future mo para mag-decide ka. Kasi nga, hindi naman yan trabaho, hindi naman forever yan. Hindi ka naman forever malakas, hindi ka naman forever bata. After mo dyan, magre-resign ka rin or kung hindi ka magre-resign, paalisin ka ng amo mo. Kasi bakit? Matanda ka na, hindi mo na kaya. Papalitan ka ng bata. Etang malupit nun, hindi ka pa babayaran. Kung mabait yung amo mo, baka bigyan ka. Pero hindi siya ganun kalaki. Hindi ka mag-i-expect Di ba? Ito, pang future mo. Kasi bakit? Pag matanda ka na ba, titigil na yung kain mo? Titigil na yung gastos mo? Di ba? Hindi naman. Tuloy-tuloy yan. Kaya kailangan mag-isip tayo na kahit hindi tayo magbuhat ng mga mabibigat na bagay, no? Pero tuloy-tuloy pa rin yung kita natin. Ito yung negosyo. Kaya sa panahon ngayon, magnegosyo ka talaga. Hindi pwedeng hindi. Habang malakas ka pa, itodo mo na para pagdating ng medyo may edad ka na, hindi ka na mahihirapan pa kasi nga dito may stable kang income, no? Miss PJ? Yun, grabe, no? Hindi ko alam, baka mamaya magkapit-bahay tayo kasi pinabili din ako dyan sa Antipolo. Baka magkagulatan na lang tayo, magkapit-bahay pala tayo. Pero anyway, di ba alam ko marami sa atin, lalo na mga OFW na nanonood ngayon, alam ko pangarap mo rin to Gusto mo rin Yes. mangyari sa'yo. And possible po, posible po talaga siya sa ganitong klaseng opportunity, sa ganitong klaseng platform. Pwede po siyang mangyari. Hindi po siya imposible dahil marami po yung nakagawa. Anyway, maalam ko marami pang siyang slide, pero ito gusto ko talaga tong malaman. Pwede mo ba kaming bigyan ng mga ideas? Ano pa yung mga upcoming goals mo? Ayun, bago matapos yung taon na to, month of December, ang goal ko, magpapacheque ako ng mga kalahating milyon, ganun, by December. And then, by next year, bibili ako ng Raptor. Tapos, papatayuan ko na ng bahay yung lupang nabili ko. Kasi 2 years na yun, medyo matagal na Kung di man sa bahay, medyo kubo lang, tapos may aircon, tapos kumpleto yung gamit. Ganun. Tapos papahingahan mo lang. Pagka time na medyo stress ka. No, kasi medyo medyo may mga puno. Fresh yung hangin din, PJ. Kaya pagka naayos na yon, pwede ka, Miss PJ, dumaan ka doon. No? Pwede kitang imbitahin doon. Mag-coffee, banding-banding tayo doon. No? Kaya, ayan. Yun yung mga nakatatak na talaga sa isip ko ngayon na gagawin ko na by December, tas next year, tas after 2 years, may mga goal na rin ako na nakalagay na hindi ko pa nalagay sa dream board ko, pero ilalagay ko na siya. Kasi nga, iba pa rin yung nakikita mo Kasi pag nakikita mo, na-remind ka palagi, uy, hindi ko pa nakukuha to. Kailangan kong pang magtrabaho, kailangan kong pang magsipag para makuha ko pa siya. Kasi kung magsisipag ka lang din naman, ilagay mo na sa tama. Di ba? Kasi ganito siya Ako kasi empleyado ako noon. Masipag talaga ako. No? Wala akong pake. Uutusan ako ng boss ko. Hindi. Tatrabahuin ko yan. Sisipagan ko yan. Hindi naman tayo nagpapasikat. Kumbaga ginagawa lang natin yung best natin No? Ang malungkot lang,
no? Ikaw, ginagawa mo yung best mo, sinisipagan mo, pero pares pa rin kayong sahod nung tamad mong kasama. Yun ang pinakamalungkot dun eh. 'Di ba? Ginagawa mo na yung best mo, pero yung kasama mo, pag ganun lang, pa simple-simple, pa yosi-yosi. Tapos ikaw, pawis na pawis ka, binibigay mo yung best mo, pagod na pagod ka, at the end of the day, pares lang kayong sahod na dalawa. Kaya naisip ko talaga, sabi ko hindi pwede to. Kasi ayoko ng ganitong buhay na, alam mo yung saktuhan lang, alam mo yung hinahabol mo, yung utang mo dito, yung utang mo doon, no? Alam mo yung sobrang stress mo na, no? Kaya minsan hagad ka na, kaya minsan 25 ka pa lang pero yung edad mo 35 na. Yung mga ganun, hindi mo na yung alam mo yung hindi mo napapansin eh. 'Di ba? Kakatrabaho mo, hindi mo napapansin, ang tanda mo na pala, no? Hindi mo napapansin, no? Napag-iiwanan ka na pala, 'di ba? Minsan nga may tumagal na nga sa ginagawa niya, hindi na nakapag-asawa kasi nga puro na puro trabaho, 'di ba? Eh dito, andali, kumbaga reality, ang layo, reality, ang layo talaga. Kasi hindi ko naman minamasama yung pagiging empleyado, diyan ako galing eh. 'Di ba? Pag legal, moral, ethical yan, gawin natin kasi syempre makakatulong sa atin yan eh. Kikita tayo ng pera pero pangarap pag-uusapan. Dati pangarap ko motor nung empleyado ako. Hindi ko talaga nakuha kasi bakit? Yung daming utang, yung daming padala eh. 'Di ba? Maya-maya may hinihingi, alangan na maindian mo, pamilya mo 'yan. 'Di ba? Alam naman nila may trabaho ka. Kasi minsan tayong mga Pilipino, likas tayong matulungin. No, pag may humihingi sa ating pamilya natin, hindi natin mabigyan, parang sumasama yung loob natin. 'Di ba? Kaya tayo pag may humihingi sa pamilya natin, bigay ka agad. Ganun siya. Kaya nga Miss PJ, yun talaga ginawa ko. Inilagay ko yung sipag ko sa tama. Ganun lang. Correct. Grabe yung mga aabangan pala namin na mga mangyayari pa sa buhay ni Ap Zoe. Ayan. So, Yes. syempre, dati sumubok lang naman siya, 'di ba? Sumubok lang naman siya. Anyway, ito na yung last part ng ating inspiring stories. Ayan, bigyan mo na lang kami ng message mo para sa mga hindi pa nagsa-start sa ating online platform na ito. And of course, doon sa mga kakasimula pa lang, ayan, bigyan mo kami ng tip. Okay. Tips no doon sa mga hindi pa nagsisimula muna. Doon muna ako. Sa mga hindi pa nagsisimula at mga tumitingin pa, no? Kung sasali ka lang din naman at nakita mo yung opportunity, kung sasali ka lang din naman, kumbaga pinag-aralan mo na siya, nakita mo maganda, legal naman, lahat ng papers nandiyan naman. No, pinag-aralan mo muna kasi sigurista ka rin katulad ko eh, 'di ba? Kaya pag nakita mo na, sungkapan mo na kaagad, wag mo nang patumpik-tumpik pa kasi bakit? Ang lagi nating tatandaan, hindi na yung company ang nangangailangan ng pera natin. Tayo na ho yung nangangailangan sa kumpanya. No, tayo na ho nangangailangan ng pera nila. Kaya wag mo na, sinabi ko nga, tanggalin na natin yung mindset natin na pagkaperahan lang ako diyan, no? Alam mo 'yon, walang mangyayari sa akin diyan, no? Tatandaan mo rin palagi na paano ka pagkaperahan ni wala kang pera, 'di ba? Yun yung tumatak sa isip ko talaga na ang mahal naman yan, may puhunan. Eh, syempre, alangan naman, walang puhunan na illegal nga ito eh. Di ba, hindi naman ito illegal eh. Yung mga walang puhunan, magninegosyo, walang puhunan, eh, malamang yung kita niyan, laway lang din. Di ba? Kaya, doon sa mga nag-iisip din na sasali doon sa mga walang gagawin, mga nagsasabi sa inyo, saan ka dito? Wala tayong gagawin, kikita tayo. Yun ang minsan at madalas na naloloko. 'Di ba? Kaya huwag kayong magpapauto doon sa mga taong magsasabi sa inyo na wala kang gagawin, kikita ka. Wala akong ganun. Sa lahat po ng negosyong alam ko, lahat may gagawin ka talaga. Hindi po pwedeng hindi. No? Kaya magsasabi sa inyo na hina-hype kayo, no, wala pong hyping dito sa amin. Sasabihin namin sa inyo, pagpapaguran nyo to, pagtatrabahuan nyo to, pero worth it lahat. Kasi sino ba naman ako na alam mo yung mabigyan ng ganito, na ganitong blessing? Sino ba naman ako? Ako lang ba yung maswerte? Ako lang ba yung anak ng Diyos? 'Di ba? Eh, hindi naman ako reliyosong tao, pero alam ko naniniwala ako sa Kanya. Kaya sa lahat ng mga nandito, wag mo sabihin hindi ka swerte. Maswerte tayong lahat.
Di ba? Kasi anak niya tayo, hindi niya tayo pababayaan, basta maniwala tayo sa kanya. Tapos, kapag may nakita kang opportunity, yung gaban mo, i-try mo. Kasi bakit? What if yung puhunan na ilalabas mo, hindi mo naman yan ikakalugmok? Hindi mo naman yan ikakapulubi? Di ba? Kaya nga, sabi ko, sunggab, try agad. Yung buhay natin, try and try lang yan. Try and try lang, subok-subok lang. Hindi mo alam eh. Di ba? Andyan si Miss PG, ang ganda-ganda. Nandyan sa inyo, kinakausap kayo palagi, hindi naman nawawala. Di ba? Ibig sabihin, yung tao nakikita nyo, totoo. No? Mararamdaman nyo naman kung lulukoyin kayo o hindi. Di ba? Ganun na po kasimple. Tignan mo yung timeline niya. O pag-aralan mo kung totoo ba yan o hindi. Ganun lang. Di ba? So sa mga nakapasok na, naging part na ng community, no? Pag-aralan mo yung negosyo, pag-aralan mo yung paano mo 'to magawa sa time mo, kung part-time ka man ngayon, paano mo siya magawa, magpatulong ka kay Miss PJ, no? Kasi lahat 'yan, ang dami nang natulungang taong 'yan. Si Miss PJ, alam niyo ho, batang-bata 'yan nung nag-start dito, 18 years old. Pero nagkaroon ng sasakyan 'yan. No, siya yung kauna-unahang nagkaroon ng sasakyan sa team natin. Kaya nakaka-proud yung babaeng ito na nasa harapan niyo ngayon. Kaya pag ito nag-imbita sa inyo na kumbaga sinishare sa iyo yung opportunity na ito, ay wag na ho kayong magpatumpik-tumpik pa, sumunggab ka na kaagad. Ako na ho nagsasabi sa inyo na sobrang ganda ang nag-aantay na buhay sa inyong lahat. Kung ano yung nangyari sa amin, I'm sure magagawa mo rin to. Kasi bakit? Ano ba kami? Sino ba naman kami nung nag-start? Nakita niyo ako nung nag-start mo, wala. Parang hindi uso yung tao nung mukha na yun nung nag-start ako dito. Parang sarili ko nga sabi ko, may naniwala pa pala dyan. No? Yung mga ganon, may maniwala pa pala dito. No? So ibig sabihin ko may naniwala sa akin, I'm sure may maniniwala sa iyo. 'Di ba? Kaya sabi ko, wag kang magpapaniwala dun sa mga taong magdadaw, hindi naniniwala sa iyo, kung sino man siya. No? At the end of the day, kasi ikaw pa rin magtatrabaho sa buhay mo. Ikaw pa rin magbabayad ng bills mo, kuryente, tubig, magpapadala sa pamilya mo, magpapakain ng sarili mo. Bakit ka makikinig sa kanila? 'Di ba? As long as ikaw ang bumubuhay sa sarili mo, pakinggan mo yung sarili mo at tignan mo kung ano yung maitutulong sa iyo ng tao. Huwag niyong isipin lahat na masyado kang advance mag-isip na ay baka perahan lang ako nito, ay baka ano lang ako nito. Wag. Tanggalin na natin yung mindset na ganun kaya hindi tayo nagbabago eh. Kaya hindi na nagbabago yung buhay natin kasi bakit? Hindi tayo sumusubok. 'Di ba? Paano mo nga manalalaman yung pagkain na masarap kapag hindi mo titikman? 'Di ba? Titikman mo muna bago mo sabihin masarap. Kaya huwag ka magpapaniwala na, hindi masarap, hindi masarap. Ipagtikim mo ang sarap pala. O 'di ba? Kung naniwala ka dun sa kanya, hindi mo tatikman yung masarap na buhay. 'Di ba? Kaya again, sa lahat ng mga nakikinig sa akin, no, hindi naman lo aksidente na napakinggan nyo lang ako. No? Malay nyo may purpose ito. No? Ako pala yung sign na inaantay mo, na sumubok ka na, no, mag-start ka na ng sarili mong negosyo para at the end of the day, pag umuwi ka dito sa atin, kung OFWs ka man, mag-pour good ka na hindi mo kailangan umalis pa sa ibang bansa para kumita ng pera, iwanan yung anak mo, iwanan yung asawa mo, iwanan yung pamilya mo. No, dahil dito sa opportunity nito, pwede kang kumita na kasama sila. Ang kagandahan nun, pwede ka pang mag-travel kasama sila na masaya kayo habang kumikita ka. Kung nangyari nga sa akin, I'm sure mangyayari sa inyo. Kaya yun lamang po, I hope and I pray na lahat na nandito ngayon, basbasan ho kayong lahat, no? Basbasan ho kayong lahat na maliwanagan ho kayo sa lahat ng mga pinagsasabi ko dito at sumubok ka na. No, it's time na sumubok ka na. Huwag ka nang magpapatumpik-tumpik pa kasi sayang ang oras. Kasi ang oras, pag lumipas, hindi mo na kailanman maibabalik yan. O marami hong salamat. Again, my name is Joey Hubahid. Thank you so much sa inyong time at pakikinig sa akin. Miss PJ, thank you so much. Alright, so maraming salamat din po, Up Joey Hubahib. Ayan, so sabi ko nga, dati tong empleyado, pero sabi niya 360 degrees na bago yung buhay niya dahil sa ganitong klaseng platform, dahil sa ganitong business opportunity. So anyway, alam ko, marami yung na-inspire. Alam ko, dito sa Zoom, maraming nakarelate.
at sa Facebook Live, di ba? So, sa lahat po ng na-inspire, sa lahat ng nakinig, alam ko, ikaw na yung next na magkukwento ng success story mo. Makakakwentuhan namin at magmo-motivate at mag-i-inspire pa sa mga nangangarap pa, di ba? So, thank you so much, Joey Hubay. Thank you so much sa pagbigay ng time sa amin para makakwentuhan ka. And of course, sa lahat po ng nandito sa Zoom and sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? So God bless everyone. Ayan, ito po yung MBB Inspiring Stories, di ba? Energizing your day with inspiration. Maraming salamat. God bless everyone and happy business day.